Ayan, Okay, nagre-record na rin. starting na. Starting na, yes sir. Nagre-record. Okay na sa'yo? Okey na, record mo na lang din, just in case baka di masakop yung sa'kin. Okay guys, okay guys. Yes sir. What's your topic, Hera? Si Uncle Are Casey. you Uncle Hera? Uncle? Si Uncle pala 'to, Si ano yan, si Aunt yan, si si Aunt Aunt Casey. Hindi, Hera. lalaki dati yan eh. Ano na, Uncle dating Hera. ano, Uncle. How to train How to your train your How to train your gunman. gunman. Oh. Oh, what's your topic? How to be a good boyfriend and dapat may babae. Parang hirap sagutin ng ano eh, ng pob ng babae eh. Totoo. Oo, baka sabihin puro bias eh 'no, Sige, sa pob na lahat lang tayo tayo ng magago. lalaki. Sa pob na lang ng Oo, lalaki. POV muna lalaki. Total Sige, puro sige. guys. Total puro guys naman kami dito. Sa Oo. akin kasi for me bago ako pumasok sa relationship, parang ang hirap. Teka na, pa ako eh. Maganda kasi dun pagpapasok ko ng relasyon. Siyempre, unang-una gagawin mo dyan, magtatanong ka sa mga tropa mo in relationship. Hindi mo naman sure kung maayos ba din sa relasyon yung mga tropa mo. Gaya ni Matt. Before si Matt nagtatanong sa akin kung paano yung ganito, paano ba yung gano'n. Kasi si Matt before nung unang kilala ko sa kanya, playboy talaga yung playboy, literal. Pero nung nagka-jowa naman si Matt, naging matino talaga, eh, like straight to ano. Pero 'di nawawala yung pag-uugali niya dun. Ano lang naman yun, playtime lang, playtime lang. Okey, okey. Okey. Glenn, kailangan namin ng pob mo, Glenn. I'm allowing Pob you ng to isang speak, playboy 'no. okey? Okey, 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 okey. Yan. So, yun nga, back to the topic tayo na how paano nga ba? Paano maging, how to be a proper boyfriend or girlfriend? Pero ewan ko, feeling ko naniniwala ba kayo, kayong, tatlo, tayo nandito. Ah, every person kasi may kanya-kanyang, may Approach. mga kanya-kanya tayo yun tama, approach tayo sa relationship. May mga tao na gusto ng constant actions, yung iba gusto ng assurance or affirmations. It really depends sa tao. And it also varies between sa lalaki and babae. So, siguro, para hindi tayo maligaw ng landas, ano ba yung preference nyo muna? Na, ano ba yung sa tingin nyo, what you want to Ah, receive doon sa partner nyo? Ako, siguro ang gusto ko lang ma-receive sa gano'ng pag-umpisa, yung ano, yung kahit na sign lang na may care siya sa'kin. Mm. Enough na 'yan, enough na 'yan. Hmm. Then yung consistency naman kasi tawag dito, nawawala din naman 'yan unless kapag 'pag bago-bago kasi parang ang hirap, eh. Consistent sa una, pero 'pag kalagitnaan na, kunyari nabi-busy, Oo. magiging yung consistency niya sabihin natin consistent pa rin pero, less update na, pero na-update ka pa rin. Eh, yung ibang term naman kasi ng babae pagiging consistent, "Ba't nawala na yung ganito mo?" Hindi, I mean kasi yung pagiging consistent na sinasabi ko yung kunyari, minsan kasi tinitignan nila yung pagiging consistent sa ano, eh, yung update, yung pag-uusap nila like nama-manage pa yung time. Eh, 'di ba Mm. kunyari naging busy yung guy, Oo. kagaya ko parang nung nag-start ako parang sobrang busy ko. Ang update ko na lang sa kanya, nakauwi na ako, nakakain na ako, parang gano'n na lang. Oo. Pero ramdam mo pa rin naman yung care. Basta sa'kin ramdam ko yung care, mas okey na ako do'n. So, kumbaga, in terms of consistency, as long as nararamdaman mo yung kumbaga, yung presence niya as a partner, okey ka na dun. Kumbaga parang it's within the tolerable bar, kumbaga, ng Ah, pagiging for partner. Okey. Yun yung pinakasukatan ko. For Mm. me lang, sabi mo nga iba-iba tayo. Okey, oo. Actually valid naman, valid opinion. Tsaka yung preference mo kasi, kumbaga eto yung need mo
as a partner or as an individual sa relationship. And sa relationships naman kasi, there are two individuals that are trying to make it work. So, gets naman yun. How about you, Casey? Ano ba sa tingin mo yung sukatan mo to be a good boyfriend sa magiging future partner mo? Ganun. Malay mo nakikinig or mapapanood ng future partner mo to, yung podcast natin. So, bigyan mo naman Hindi, kami. para saan? Mm. Mm. Para sa akin kasi kung magiging good boyfriend, ano eh, tawag dito eh, actions, kailangan natin ng actions, Mm. effort, pati yun nga, kasama na rin natin pagiging consistent natin and pagiging ano eh, sa'kin kasi hindi ko pa na-experience lahat yan, zero. Naging experience ko lang is yung nag-effort ako, Mm. Oo, oo, nag-consistent ako oo. na kausapin siya, nag naging nag-man up ako, Mm. hindi ako naging tawag dito, hindi ako naging bad boy na alam mo yun, na Yeah. parang halubiro-halubiro, 'di ba? Kasi Gets. yun ang gusto natin lalo sa mga age natin ngayon. Age natin ngayon is lalo, we are out of ano naman, eh, tawag dito, nag-explore tayo. Totoo naman. Ako kasi ako kasi ay ayoko na maglaro. 'Di what's the point for playing, 'di ba? Kasi sawa na tayo mag-ano, magsakitan. Kaya kung magiging good boyfriend ako, Mm. makikinig ako sa kanya na hindi ako magtatanong kung ano ba preference mo. Yeah, oo, gets naman. Mahirap kasi 'pag ano, eh, 'no, yung tatanong preference niya para ano, babaguhin mo sarili mo para sa gusto niya. Oo, oo, oo. Dapat para sa akin kasi parang sa POV ko, ang gusto niya kung ano ako, kung ano yung ugali ko, sana matanggap. Mahirap kasi yung Gets. ano, eh, mahirap kasi 'pag ano yung tawag dito, mahirap yung ano ka, alam niya kung sino ka pero Mm. pipilitin mo mag-ano, may ibang tao 'di ba 'pag alam mo 'pag babae, kilala mo yung tao, Yeah, yeah. gusto mo ibahin yung taong yun to be a good guy, eh. Eh, ako hindi natin maano naman kasi wala naman ano. Eh, ako kasi nasanay na ako maging ano, na maging good guy, straight to the point. Kung ano ka Kung ano talaga, na ano yun. talaga ako, oo. Yeah. Nag-i-stick ka sa Mag-i-stick principles mo. kasi siyempre nakakita ko ng mga kaibigan ko, nakita ko rin pagiging mali nila, nakita ko pagkakaano nila, Mhm. nagiging lesson na rin sa'kin is nakikita ko Totoo. at nakakakuwento din kami kung ano dapat ang gawin mo, gano'n. Mm. Para sa'kin to be a good boyfriend, kailangan mong kailangan mong ano siya, ano talaga, kailangan mong kung mahal mo talaga isang tao dapat mahalin mo talaga ng todo. Kaso nga Parang lang kasi mm. ang mali kasi natin minsan kasi 'pag mali mo 'pag minahal mo ng todo, eh, wala nang natitira sa'yo, eh, 'di Yun, ba? isa pa yun. Dapat Isa pa kapag yun, magmamahal ka natutunan ko din yan parang, mm. unang-una kasi kami parang buo sa all in, kumbaga Oo, all all in. in, oo, Kasi all siya in lang tayo. meron ako, siya lang meron ako, parang gano'n. Mm, Oo, Hindi ko parang dun napapansin umiikot. yung di ko mm, napapansin na, oo nga may ginagawa din pala ako, may sarili din akong parang mm, basta buong araw ko nasa kanya dumating sa point na parang siyempre siya parang ano siya, tawag dito, nasanay na andiyan lang yan, ganito, ganyan, kahit na mag-away, 'di ba? Mm. Pero I think Kahit very ano, na very intricate topic ah, din na I feel like mm, in order to be a good boyfriend or hmm. yun nga, May goes both ways naman. Sorry, yeah. You can continue. yun 'di ba tawag dito, parang umiikot sa kanya yung buhay kasi eto yung ano, opinyon ko lang na sa sinabi ni Casey, yung 'pag nagmahal ka ng todo dapat hindi todo. Dapat sabihin natin yung oo, ratio is 60-40. Sabihin natin 40 sa kanya, 40 sa sarili mo, 20 sa iba pa. Like Yeah, kunyari yeah. work, Work. ayun na, yan na-invite ko na si Kuya. mas okey yan. Mm. Tapos isa Ah, pa, para maging eto yung pinaka-traits para maging good boyfriend ka, Yeah, yeah, yeah. yung boundaries, yung boundaries, yan, Boundary. Okay. yeah.
So, Can I speak? Can I speak? Hello? go. Yeah, Yeah, you yeah, can yeah. speak, you You can have the Okay. mic. speak. Regarding Mhm. sa sinabi ni Drew, hindi actually sinabi din to ni Casey kanina pero kasi Mhm. I believe na dapat before mo i-delve ang sarili mo sa isang relationship, dapat mahal mo na ang sarili mo. Kasi kapag pasok natin sa isang relationship, ang maisip na natin is we have to take care of the other person. Yeah. So, Mm. kailangan natin siya i-love, gano'n. So, in order for you to do that, kailangan mahal mo na ang sarili mo before mo siya mahalin. Kasi Yup. pabayaan mo ang sarili mo on that process. Or dapat mahal like ma-ensure mo ang self mo na same kayo ng love sa each other para masabi mo sa self mo na, okay lang na mahalin ko siya kasi True. mahal niya rin ako. Yes. Pero I think ang safest thing to do is love yourself before ka mag-love sa isang relationship. Kasi yun na yung Yes, sinasabi sir. ni Casey kanina na Mm. mauubos ka. Yeah. Yeah, Sobra 100%. maubos You ka. know? Kasi Yeah. Actually, ano eh. mm. Sige, sige, una ka muna, Ban. Sorry. Actually, very nice yung ratio na 60% and then 40. Parang if you're gonna think about it from an outer perspective, you really have to give more care to yourself kasi you know yourself better than anyone else. And to be frankly Yes. honest, never mo talaga makukuha yung type of care, the type of maintenance that you need from other people, and you shouldn't expect that sa ibang tao, especially sa partner kasi it's gonna end up draining yourself and especially your partner. So the relationship is bound to fail kung ganun. So bakit 60-40? Kaya sobrang ganda nung ratio na yun is because you're giving more towards yourself, and the more na you give to yourself, the more you have to give para dun sa partner mo, the more that you can give out dun sa relationship na meron kayo. So, dun din pumapasok yung how to be a good boyfriend or yung how to be a good girlfriend to your partner. So paano Mm. nga ba? Babalik tayo dun sa topic. For you, what is like how do you want your partner to be a good boyfriend or girlfriend to you, and etc. Yung vice versa rin. How do you want to Mm. be yourself sa relationship nyo so you can be a good quote unquote good partner? So Yeah. for me then, I would really want to be present both physically and mentally. Pero yung physically, Mhm. arguable. Kasi not everyone is with their partners every day or every second of the day. So Mhm. very part naman yung relationship. There are different types of relationships. There are those na more on physical. Merong relationships na more on just Yeah. being mentally present for each other. And then actually super dami na Mhm. hindi ko lang din maisa-isa. Pero I think one baseline for being a good partner is technically just being there when your partner needs you, Yes. or even when you don't, or even when they don't need you. Just your presence alone, I think, Mhm. sobrang enough na yun to keep something running. So, yun yung thoughts ko regarding this. Yun, kayo ba? Yun dadagdagan ko yung thoughts mo dun. Yung parang yung being there lang. Mm. Yun parang mas okey tawag dito, mas okey din kasi talaga sa relation niyo kapag yun nga, open na open kayo sabay both of you marunong na mag-communicate. Like Correct. yung communication niyo, 'di Yeah. ba? Mm. Yun talaga. Okey, kunin natin yung POV ni Seren. Ayan, nandito pala si Seren. Yun, so speaking from someone na merong, I think, best of both worlds na experience, both from good and Yup. bad. Comfortable ba sa Seren? Yun muna yung tanong natin. Let's ask for, I think, one of the most experienced person, quote unquote. Joke lang po. De, pero yeah. Siyempre, we want to get multiple point of views din so we would be aligned better, or we could identify kung ano ba talaga, what it means to be a good partner. Wala daw marinig si Seren. Sad. Pero yeah. So, ayun nga. I think being present for someone is really ranked high in terms of being a good partner kasi you're there for someone, and whenever I think this world or just our lives in general, hindi naman siya hindi siya built to be lived alone
although there are some cases na you really have to go through things alone. Pero I personally think na, naniniwala ba kayo dun sa red string of fate? Na the moment you were born, meron ng isang type of string na nakakabit sa'yo, which is either going to be connected to someone or already connected to a living individual. 'Di ba? Very Oh, part yeah. yun. So I feel like may mga tao talagang ano daw, like tumatawid sa kabilang mundo na walang nahanap na partner or hindi nahanap yung special other nila or yung someone. But I think that's okay kasi I mean a part of it, maybe it's not just because the relationship is present, pero there are a lot of people that along the way, along their lives, sa road ng buhay nila, is made them feel special. So, maybe hindi mo nahanap yung other end ng red string, pero it's really a special fate na it connects you and makes you feel like you're not alone in this world. And I feel like you shouldn't be. Kaya ganun. Kinig lang daw sila. So, ayun. Medyo dumadami na yung audience natin. So, guys, Let medyo medyo malayo yung topic namin sa Okay. sinasabi namin. Pero, technically, ang Okay, main Nami. topic is how to be a good boyfriend or girlfriend sa partner ninyo. Yan. So, may gusto ba magsalita? Si Nami daw nagka-ex. So, pwede natin tanungin. Yung Ooh, Nami. Okay. Pub ng girl. Okay. Angat nga natin si Nami. Napindot ko nga lang to. Wala na, nandito ka na eh. So maybe it's better if you Nandito ka give na your eh. point of view ba? Like, hindi naman Ikaw, kailangan how to be a good boyfriend or girlfriend. Like, siguro yung expectations mo sa partner mo. Pwede naman sa ganun. akin, Yun, pwedeng ganun, yung, yeah. yung tagay daw na kanino. LBC, ay papalala move lang. Papalala move na lang namin. Teka lang matapon eh. Yeah. Oy, yung pub, gusto namin yung puro na lang gay yung pub. Yung POV, puro sa gay. Okay, so sige. Kung ayaw nila magsalita, itanong na lang din natin. Dali, Ayun si sa Seren daw, Seren. salda si Seren. Akit ka dito, Seren, yan. Akit natin sa Seren. Pa-accept na lang, pa-accept na lang. Yan. Topic, Ayun nga. how to be a good boyfriend or girlfriend. Or kung hindi mo kaya sagutin yun, what do you expect from your partner? Yun siya. I-accept mo na kasi, magsalita ka. Wag na. Uy, ang tagal niya yata ng ex niya eh. Actually, Kailangan curious ako namin yan. eh. Curious ako kay Curious din ako Seren eh. Parang gusto kong Sige na, Seren. malaman yung background. Ang tagal i-accept. Dali na, Seren. Akit ka naman. It's time. Siyempre, Wag, ayun okay lang. lang. Okay lang, hindi ka iiyak. I mean, safe space. Pero if yung comfortable ka lang i-share no, without you having to be emotional. Pero once Comfortable yan, again, trash talker yan eh. Pero once again, if gusto mo umiyak, okay lang din naman. I mean, it's part of life, di ba? It's better if you cry and release Yup. than to just bottle it up and then at the end of the day, doon ka sasabog and then you're gonna be a toxic person to everyone around you. So, it's okay. So, ayan. So, bakit yung owner ng Discord nasa audience lang? Kasi Boss Ditch very, talkative to eh. Ito nga yung nag-inspire sa akin mag-start ng podcast eh. Iba yan si Boss DJ no? Bakit di muna natin tanungin si Boss Dij para maengganyo naman yung Pwede. audience natin magsalita? No, tingin nyo. Si Cassie, yung POV din ng Cassie. babae. Kasi kailangan din natin ng POV ng syempre, puro kami Expert. lalaki dito. Yup. Yeah. Si Sushi. Si Sarah. Sarah, nagbigay na siya earlier ng opinion. And I think very valid naman. Actually, everyone's opinions is valid or are valid naman. Rather. Kasi, first of all, you have to love yourself. Sorry, Hera, correct me if I'm wrong. First, before you enter a relationship, you must learn how to love yourself first so that when it comes to giving the same type of effort sa ibang tao, you already know how you would go about it. Kasi I think na sobrang complicated nung term na love.
na you have to figure intricate things like, is it really love that's what I'm feeling? Or tama bang pagmamahal to or infatuation lang? Or maybe binigyan niya lang ako ng piatos kaya yun, mahal ko na siya. May mga different types of love eh. May mga level yun, may mga Madami, puppy madami. love, di ba? Sobrang Mm. dami nating stages na nidakyatin before we could call it true love. So, yun. Kailangan mo i-define yung love. Yeah, Ano yung love para sa'yo? totoo. Actually, good Kasi topic madaming din, ano ah. eh. Defining Madaming love. perspective ng love. Mm-mm. Kasi sa akin, ibang meaning ng love. Sa'yo, ibang meaning ng love. Kay Drew, ibang meaning ng love. 'Di ba? Mm. Sabi ni Iba-iba ang ano. Seren, yeah, I think never expect something sa isang tao, kahit pa partner mo. Pero I don't know, for me lang naman. Well, Yes. I yeah, true stand naman. with Seren din, feeling Yeah. ko. Kasi bakit ka mag-e-expect ng ano, 'di ba? Ba't ka mag-e-expect sa isang tao or sa partner mo? Yeah. Tawag dito, hindi na love yun kapag nag-e-expect ka. Kunyari, nag-e-effort ka, full effort yung ginagawa mo. Tas at the end of the day, nag-e-expect ka pala ng balik. Oo, Totoo. nag-i-expect ka naman pabalik tapos wala rin pala. Yup. Sayang lang yung effort mo, 'di ba? Hindi na Hindi, I mean, relationship. you can Mm. call it love kasi pag you're expecting something na balik. Ganun. Sabihin nating Yeah. tawag dito, anong tawag sa term na yun? Nakalimutan ko eh. I don't think it's love. Yung reciprocate, hindi mo siya pwedeng hindi nire-reciprocate ganun. Oh. Unless, Parang- kunyari, kung sabihin natin, di ba? Kasi Yeah. nag-e-effort ka kunwari. Like, bago lang kayo nag-e-effort ka tapos nag-expect ka ng balik sa kanya. Parang ang hirap tawaging love ng ganun. Parang I don't Tapos, think it's love. Diba? Parang it's more of tapos, trabaho. kaso, may babanat naman sa'yo ng opinion ng iba na makaka-counter mo siya as hindi kanya nire-reciprocate. Totoo. Diba? Totoo. Yeah. Yes, like hindi siya genuine din na labas. Kasi parang you do it for something like may balik ka na. Yeah. Yan yung inaano ko. Genuine din ang labas kasi parang you do it for something. Like may balik ka nun, tas pag di na-reciprocate. Oo, I feel like if you really want for something like a relationship to work, you have to treat it like a relationship. Kasi hindi naman siya trabaho na you're gonna do something and then expect something in return. Hindi naman kailangan lahat ng actions mo sa relationship is bayad ka. Diba? You do it out of love. You do it without expecting anything but love in return. And to me, I think na, yeah, it shouldn't be forced. Kasi first of all, love is the widest form of freedom. So bakit mo siya ililimit sa reciprocation ng mga bagay na ginagawa mo sa isang tao? 'Di ba? One part of it. Yeah, my point. Apat yung babae sa babaw, si Cassie ayaw pa magsalita. Among Us. Tamang ano eh, no? Cassie. Ayan. Hindi, ito Drew. Ito curious ako eh. Di ba kasi wala naman ako idea jam. Yeah, go. Ano yung unang tingin mo sa girlfriend mo? Like, ano yung love pa sa iyo? Kasi madaming love yan. Love, gusto mo siya dahil mabait siya. Gusto mo siya, maganda siya. Hindi, sa akin, paano ko nasabing love ganun? Paano ko nasabing love? Paano mo siya, Yun. paano mo siya One nagustuhan? thing, hindi. Doon muna tayo sa kasi normal lang nagustuhan eh. Isa na dyan yung look tsaka ugali. Ganyan, yun lang naman yun eh. Paano mo siya masabing love? For me lang, yung sacrifice. Kapag kaya mag-sacrifice eh. Ikaw ba? Hello? Mic test?
Nawala si ano eh, comfort room lang Nawala daw, si naiyak si ano eh. Sorry. Sorry, Naiyak, ano yun? naiyak. Asong part na tayo, Yung ano, paano paano mo masasabing love na yung nafe-feel mo? Then, ang sagot ko is yung kapag kaya na mag-sacrifice sa'yo, ganun. Can be. Oo, totoo. There are different thresholds of love. Pero for me, and I think for everyone naman, iba't iba siya ng definition kung paano malalaman na hindi na to, ano lang, hindi ko lang siya basta crush lang. Maybe something na maybe it's more than that but a little bit less of love. May mga ganong stages eh. Pero for Kasi me, kung yung kinalakihan mo parang parang yun yung oo, prep mo eh, kung paano yeah. ka lumaki. So, ayun. Siguro based from experience, may stage, etong present ko ngayon, well, present na, last na to, promise, yung ganun. Pero yeah, Last I think, merong specific time in our relationship where sobrang umabot siya sa point na sobrang down ko na, sobrang, I feel like there's nothing to look forward to, even just existing medyo masakit, ganun. But, nung time na hindi, may ano tayo, may times tayo na sinosolo talaga natin yung problem. It's human nature. Hindi natin may isip, or hindi natin matatanggal yun agad-agad. Pero yeah, it's part of us, of how we react to traumatic things. So, nandun ako sa certain spot na yun. And I think to myself, tangina, sobrang sakit na nung buhay ko. Bakit ganito? Parang, yung typical malungkot thoughts that occur pag feeling mo wala nang kwenta or wala nang saysay yung life mo. And then, all of a sudden, nag-chat siya. Take a note, or basta, just keep it somewhere in your mind, guys, na hindi ko sinasabi sa kanya, ganito yung nararamdaman ko. So, one random night, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Bobby, are you okay? Sabi ko, oo naman, bakit? Siyempre, sobrang oblivious ko sa lahat ng bagay. So, automatic response lang, parang, oo naman, okay lang ba? Ikaw, how about you? Okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako. Pero, ikaw, sabi ko, bakit mo natanong? Sabi niya, hindi ko alam eh, kasi parang feeling ko, may part Gloomy. sa akin, may part sa akin na sobrang sakit. Ito yung sinabi niya. Hindi siya word for word. Pero may part sa akin na parang hindi ako mapakali. Parang feeling ko, ang lungkot-lungkot ko kahit ang dami nangyaring maganda. And hindi ko ma-figure out kung ano yun. So, sinabi ako as a boyfriend, hala, bakit ka malungkot? Ganyan. Tapos then, reply niya, hindi ko alam eh, ikaw ba? Bakit ka malungkot? Gumanon lang siya. Tapos doon ko na-realize na, even after all of the efforts that I did para itago yung nararamdaman ko, yung sobrang sakit, sobrang, I feel like walang sense na mabuhay, ganun. There's really someone who will figure you out even though sobrang complex nung maze ng buhay mo. And that's when I realized na, tangina, there's really that one key sa buong buhay mo na kahit sobrang locked up ng puso mo, someone will find that key and enter that key to your heart and open it. So, doon ako nag-trauma dump sa kanya. Which is, by the way, huwag niyong gagawin. Sorry. Pero ganyan nangyari. Parang I feel like love isn't defined by what you say, pero it's defined by what you feel. And for me, that specific moment is yun siya. Someone figuring me out when I couldn't even figure myself out. Doon ko nasabi na, mahal kita, papakasalan kita. Ikaw na yun. Talaga. Parang dun siya. grabe. Doon mo na lamang siya na talaga eh, no? Kasi Yeah. tinago-tago na lahat eh. Ramdam pa exactly. rin. Sim. Pero So, di ba ganun sabi siya. nga, kahit na tahimik ka lang or kahit gaano ka kagaling magtago, parang may aura ang isang tao. Like, di mo nakikita pero ramdam talaga. Oo, parang there will always be something off about a person na hindi naman talaga okay. Pero kasi nasa ano naman yun eh, pag magaling magtago yung tao, matatago talaga. And if someone doesn't want to figure it out, hindi talaga nila makikita. So, pag nalaman nila, when they figure you out, it means they want to. Hindi naman okay yung buhay ng lahat ng tao eh. And for you to add that emotional baggage sa current responsibilities mo, that's a hard task to do. And if you're willing to do that for someone, then maybe, just a little bit, then maybe,
there's something more than just infatuation. Masaya na naman siya. It really depends sa tao and sa two individuals acting in a relationship. You guys will figure out whether you're in love or not. Yung siguro ako galing magtago. Feeling ko si isa rin yung ex niya, hindi magaling magtago eh. Nahuli. Alam, gusto ko talaga iakit sa Seren dito. Tapos as lang tayo ng mga thoughts niya. Kasi ganun, Hindi, experience. ganito. Sabihin natin, para kasing hindi nag-align yung topic sa kanya eh. Kasi how to be a good Let's change the topic. Total wala naman na si Ere. Okay. Sige. Okay? Ano yung Okay. topic mo? May topic ka ba? Seren, yung papasok sa'yo? Yung comfortable ka magsalita. Yan. Yung feeling mo pasok na pasok talaga sa banga. Ano ba yun? Kabaliktaran ba? Nakikinig lang. Hindi pwede kasi nakikinig ka lang eh. Sometimes you have to let it out, di ba? So, yun ang sabi namin nila Drew tsaka nila Chris, kailangan mo ilabas yan no matter how long you bottle it up. Lalabas at lalabas yan. Feelings lang yung nilalabas Maramdaman mo yun Yeah, exactly. Uy, baboy ka man. Ano yun man? Feelings lang nilalabas man. Tama naman yun Tama. Feelings lang yun. Oo. Ibang feelings yung inana ni Ivan eh. Ayun tayo. Ayan na. Sorry, Ano ba composure feelings natin. nilagay mo sa Composure babayad natin. yan? Composure. Sorry. Isang Composure maayos natin at nasira. family-friendly na podcast tayo sa Digis Pub. By the way, guys, for those who will be watching this on YouTube, I will be uploading, of course, yung Discord link kung gusto nyo sumama. And hopefully, we do this thing regularly. Pero syempre, papaalam ko muna sa owner. Yeah, just Yo, keep bro. tuned naman. Yeah. Guys, baka may pwede tayong pag-usapan dyan, no? Naboboring na ako sa buhay, guys. Ano ba problema nyo namin? Si Seren? Ay, gusto ko yung mga problema nyo, eh. Yung mga, kasi ang hirap eh. Parang we want to be able to see from a girl's perspective, from a woman's perspective, diba? Kasi tayo, tatlong Ito si- barako tayo dito eh. Si chat lang to, eh. Sa chat Nainis na ako, puro chat. Pag-usapan naman daw natin kung bakit. Anong bakit? Pulutanin natin yung issue mo sa buhay. Pulutan yung issue sa buhay. Ano yun? So, Hindi, si Hindi. Nami may naging ex na daw, te. Ay, Nami. So, Pakinig if- naman kami. if comfortable lang kayo, may tatanong lang ako sa ating mga ladies sa audience. Currently ba meron kayong special someone or situationship or ganun or wala? For Seren, wala daw. Si Nami naman kaya. Tsaka si Cassie. Wala akong ex. Okay, Drew. Okay. Okay, understand, no? Iba din. Mm-mm. So, nakuha natin kay Seren, wala daw siyang current situationship or relationship. So, okay based on the feedback, pati si Nami wala. And siguro si Cassie, for sure to wala. Ay, meron to right now. Sure ball yan, meron. Si Si Cassie yan. Cassie meron. Si Cassie. So start tayo kay Nami muna tayo, kay Nami. So getting to know, bakit wala ka ngayon? Like, are you coming from a relationship na hindi pinalad? Or sa kasamaang palad is natapos? Yan. So technically, may naging ex ka ba? Galing ka ba from a fresh breakup? Or In wala ka lang shorts. talaga? In short, saan ka galing, Nami? Sa parte ka ng Pilipinas nang galing? Nami. Anong wala? 1 year ago Okay. pa yun. Gusto ko malaman yung 1 year ago na yan. So, meron. Matagal na ako tahimik. Pero, di ba, Drew, may mga ganong tao talaga, no? Na after ng isang breakup, meron talagang sobrang long period ng dormant time na talagang wala kang wala kang plan mag-relationship. You don't wanna talk to other people. Ganun. Paano ba kaya? Baka dahil sa nangyari sa kanila or parang iba na yung expectation nila, ganyan. Ayun. So, sa tingin mo ba, is it because nagkaroon sila ng possibly trauma from that guy or girl? Or siguro marami lang talagang realizations after ng isang relationship.
Kasi for Pwedeng me, one of the reason din yun. oh, di ba? Trauma. Ang dami, no? Ang daming reasons kung Ah. bakit ayaw mo muna. Cool down ka muna after ng isang relationship. Bakit kaya? No? Parang iba na yung basehan nila, like feelings na hindi na, uy, crush ko yun, parang wala. Parang feeling nila pag na-feel na nilang may gusto sila. Oo, Ganun na oo. yung gusto nilang mangyari. Totoo. Usually kasi dati parang, uy, crush ko yun, parang okay to kasama. Chill lang, parang chill. Parang ka-vibes ko, no, mga ganun. Kasi Parang kaugali ko meron to. din kasi ano Ganun. Oo. Meron kasing isang tao din minsan talaga na mapapano kaya na, uy, ba't ganun magkasundo kami sa lahat? Tapos parang, alam mo yun, yung vibe nyo, tugma. Oh, alam mo, parang hinahanap talaga nung katawan mo yung talagang fit sa ugali mo, sa pagkatao mo. Technically, everything about you. So, siguro isa yun sa mga rason kung bakit nagko-cool down ka after a crucial, not crucial, pero after a breakthrough sa buhay mo, which is yun nga, yung breakup. And, sorry backread lang ako ng onti dito sa audience chat natin. Sabi, medyo weird, pero sabi ni Seren sa mga audience natin, guys, 3 years bago ako ulit nagjowa. Tas ganun lang din ulit. Tanginang yan. Paano ganun lang din ulit? Pwede mong Pwedeng pa-elaborate Pagkwento. kung ganun lang ulit. Tsaka ano ba meron sa 3 years na yun? And ano meron dun sa bago after ng 3 years? Manloloko din. Yun lang. I think isa rin to sa mga magagandang topic, no? Yung mga yung manloloko. Bakit sila why do nanloloko? people cheat? Yun. Universal na Huwag kang mabanggit ng tanong. universal dapat. Pasok talaga siya Ay, sa banga no? Na no pwede, matter pwede what ako. or where. Bakit yung mga taong nakukuha mag-cheat? Like, saan nila nakukuha yung energy? Yung saan nila Lakas ng loob. tinatapon yung konsensya nila? Yung lakas ng loob nila para madloko ng taong alam Tsaka ikaw lang naman. Yeah. Like, paano nila nakakalimutan yung partner nila for the short amount of time, di ba? Oh, tsaka yun din. Tanong, love Like, ba talaga? paano? Love ba Oo. talaga yun? Na kung kaya mong lokohin yung tao na sabihin nating mahal mo, pasok ba siya? Kasi kaya mo, you can live with someone. Kaya mong tumira sa isang bubong with someone. Kaya mo silang sabihin, uy, mahal kita, I love you. Pero at the end of the day, hindi lang siya yung sinasabihan mo ng ganun. Hindi lang siya yung babaeng kinakausap mo ng ganun. Diba? Parang, paano ba nagpa-process sa isang utak ng manloloko yung ganun? Paano mo kayang mahalin yung isang tao and give the same amount of effort sa ibang babae or sa ibang lalaki? Yun ang mahirap, pre. Kailangan Paano natin ng sinisikmura cheater. yun, no? Kailangan Paano natin ng cheater. sinisikmura yun? Teka Yeah. lang, maghanap ako ng cheater. Si Macho to. Uy, Seren, wag ka naman ganyan. Oy, wala tayong name drop dito. Very family friendly, inclusive yung podcast natin, guys. Ako ba, first podcast pa lang natin, ban agad tayo, ganun. Wag ganon. Tinanggal. Okay, editor, pakat na lang po nun sa podcast editing. Miss ko lang si Machu, kayo naman. May jowa yung tao, man. May jowa yung tao, man. Hindi, joke lang. So, yun. Hello sa mga bagong sala dyan. Si Boss Oli na may profile picture na orangutan na baby. Medyo weird yung profile picture mo, pero okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, Shoutout po kay Boss Oli. parte lahat to ng pagdadaan natin sa buhay. So, back to the topic Ay, feeling ko, back to the topic, Boss Ivan, I think si Boss Oli is makaka-relate sa how to be a good boy, how to be a good good partner. boyfriend. Oh, yun. Yeah. So, Feeling ko lang. So, ano lang guys para sa audience natin, just a brief background. Si Boss Oli kasi is currently with his long-term partner na si Ate Dencio. So, syempre hindi na kami mag-share ng information kasi we want yung information yun na manggaling kay Boss Oli mismo. So, Boss Oli, nandyan ka ba? Gusto mo ba mag-share ng insights mo regarding sa topic natin? Isang type mo lang, okay na kami. Kasi guys, ano lang kumbaga, ito, shit. Grabe yung feeling. Grabe yung tiwala namin na if lahat ng tao magloloko, itong si Boss Oli, di namin.
una kong makikita si Lord bago ko makita si Boss Oli na magloko. Parang ganun yung tiwala namin sa kanya as a person. Andiyan ka ba, Boss Oli? Di papahuli yan. Hindi ganun yun. Ano ka ba? Ang dami natin basher, ah. Pero ikaw, Drew, ganun din ba tingin mo sa mga taong may live-in partner, mga long-time relationship? Ano ba? Ano nga ba? Ano ba? Parang, do you think na once nasa long-term relationship ka na, by long-term, siguro assume na natin 4 years and above Yeah. or 5 years and above. Sa tingin mo, Okay. sila na ba talaga hanggang dulo? Live-in kami. Hindi, ay ewan ko, ang hirap sabihin. Parang ang daming instances din kasi na pwedeng mangyari. Kasi naka-ano nga ako tawag dito. Naka-experience nga ako, pero hindi ako yun. 8 years din, sabi biglang boom. 8 years? Yeah, 8 years. Grabe, 8 years. Like live-in partner ba sila? Yup. Shit. Okay, so ano ba? Ano nangyari doon sa 8 years na yun? Alam mo ba kung bakit natapos? Kung like anong cause kung ba't sila nag-break? Masyadong basta ang daming instances. Merong cheat, meron ding parang revelation, ganun. Gets mo? Gets. Kumbaga, ang daming instances or ang daming issues na nangyari beforehand that lead to the breakup itself. Kaya natapos yung 8 years. Kaya Okay. di rin ako naniniwala sa tagal eh. Okay. So, if Pero isa rin yun, no? Pundasyon rin yun kasi, tagal nyo natagalan yung isa't isa no? oo. So, ano, Pero if, paano kaya yun? if not time. Paano kaya to? Tawag hmm. dito. Ba minsan kasi parang may tao na nag-stay na lang dahil sa tagal. Anong thoughts mo dun? I think very common siya. Especially yun nga sa mga long term and above. Kasi we have to take into consideration kung anong meron dun sa, sabihin natin sa 8 years na yun. Ano ba meron dun sa 8 years na yun? So, syempre, yung kilala nyo na yung pamilya ng isa't isa, well, most of it, introduced na sa families of both sides. Yung mga friends nyo, most likely, alam na rin ng mga close circle of friends mo na, oy, ito yung jowa niya. Ito na yung hanggang dulo. Ang tagal nyo na, 8 years, pare. Biruin mo, sa 8 taon ng buhay mo, nasa iisang tao ka lang. Which is good. I saw a lot of stories din actually recently na 50 years. So, kumbaga, first boyfriend, first girlfriend, hanggang mamatay sila hanggang sa matapos na yung time nila sa mundo na to, sila pa din. So, yun yung mga good relationship stuff. Hindi naman sabing good, pero one for the books. Pero yun nga, hindi natin masasabi kasi parang ang daming factors na ang hirap. That's why time is really a big factor sa relationship na ang dami nyo nang pinagdaanan together. Ang dami ng external factors na naghihinder para mag-break kayo. Pero I don't think you should basically rely it on that na porket niloloko ka, sabihin natin niloloko ka na, pero nanghihinayang ka sa time nyo together. I don't think it's enough of a reason to stay or to maintain the relationship. Maglilid lang lala sa malalim na sugat, kumbaga. Tsaka if hindi naman na talaga kayong people change and sa ilang taon yung magkasama, hindi naman posibleng walang nagbago sa inyong dalawa or walang nagbago sa iyo as an individual. And same goes with your partner. You will outgrow each other at some point in life and nasa sa inyo na lang dalawa yun kung tingin yung worth it pa ba magstay dun sa relationship na yun. Pero may mga tao... Yun pala. May tanong ako dun sa if ever na, di ba sa outgrow? Kunyari, na-outgrow mo na yung girlfriend. Kunyari may scenario, may couple. Na-outgrow niya na yung babae. Bakit yung tawag dito? Ba't kadalasan sa ganun parang naghiwalay? Hindi ko magets yung point kasi na ba't sila maghiwalay porket na-outgrow ganyan. Like, hindi ba pwedeng mahintay? Mabilis ba masyado yung pace niya? Or ayaw lang talaga maghintay ng lalaki? Good question. Actually, isa to sa mga very intriguing na topic kasi yun na, tulad nga ng sabi mo, may mga tao na pag na-outgrow yung partner nila, it leads to the relationship dissolving or magbe-break sila, ganun. And I think one big factor of it is yung human nature na insecurity. Papasok talaga, there will really come a time and place na ikaw yung angat sa relationship nyo. And meron din there will also come a place na nasa pinaka bottom ka ng buhay mo, tas yung partner mo is winning in life.
And Mm. dun mo talaga ma-identify. I think this is not the only reason kung bakit, yun nga, outgrowing each other leads to breakups. Pero one of the big reasons why is yung insecurity mo as an individual. People who outlasts yung growth na yun, people who stay strong even after outgrowing each other and catching up to each other eventually, sobrang strong talaga ng foundation nila kasi even though Yeah, they they see manage other no? people, yeah, they tend to manage na okay lang, panalo ka sa buhay ngayon, medyo talo ako sa buhay in life, pero I know na there will come a time frame sa buhay natin, sa relationship nating dalawa, na magpapantay ulit tayo. And I will also get my time. And I think that's one of the things na you have to remember pag nasa pinaka-lowest point ka ng buhay mo and pinaka-lowest part ng relationship nyo. Mahirap siya iwasan. Naging ano namin yan eh. Naging topic namin dalawa ng partner ko. Pero ang maganda doon, tawag dito. Open naman kasi kami tawag. Kasi parang before nag-aaral pa lang siya. Sabi ako kasi working na ako. First year college pa lang hanggang gumraduate. Then, parang na ano siya kasi nga, di ba, ako lagi nasagot. Kasi parang ako, basta ako lahat, like ako lahat nasa loob. Parang siya naman, nahihiya na ganun. Parang na-outgrow ko na daw siya. Sabi ko, nag-aaral ka pa lang naman eh. Tapos pag-graduate na rin kasi siya nun. Pero ang pinaka naging ano namin, usapan nun, kapag panalo ang isa, panalo kami parehas. Yun yung pinaka naging ano namin, parang quote namin. Diba? When I'm Kahit winning in na life, panalo ka din. Kahit na ma-outgrow mo ako, okay lang, panalo ko. Kumbaga, in terms of sa trabaho, pag na-promote ako, kasama ka din sa salary increase. Oo, ganun. Kasi yung sabi ko nga sa kanya, hintay ka lang. Kasi parang minsan ayaw niya na lumabas kasi ako na naman daw gagastos, ganyan. Sabi ko, wala yun. Normal naman yun. Tsaka ako yung meron ngayon eh. Like, kasama yun sa ano talaga. Sabi ko, kung may pera ka rin naman, ikaw pagbabayarin ko. Tama, totoo, di ba? Oo, guys. Basta ganun, yun lang yung pinaka-usapan namin na wala lang din kasi mangyayari kapag dadamdamin namin na ba't ganun yung partner. Parang winning in life na. Tapos ako parang andito pa rin. dito ah. Parang feeling mo stuck ka na lang sa ganito. Di ba? Dalawa kayo, di ba? Working together lang, kumbaga. Pero sa ngayon, sa di ba siya pa rin naman yung yung present partner mo ngayon. So sa tingin mo, asang part na ba kayo? Like parehas na kayo nananalo or nandun pa rin kayo sa part na medyo angat ka sa buhay, tapos siya medyo andun pa lang sa part na on the way pa lang siya. Asan na ba kayo? Yung sa kanya on the way pa lang siya, ganun. Pero kasi ano lang siya, currently graduate lang kasi. Graduate lang na, fresh grad. Okay. Gets, yun niya, pinilit niya agad mag-work eh. Magte-take pa kasi ng board yun. Hindi niya na daw mahintay. Ano bang course ng partner mo? If okay lang i-disclose Eduk. Eduk. So, mag-LPT siya. Yup. Tama. Secondary. Okay. Pero rooting for your partner, I sincerely hope na yun, yung kayong dalawa, yung relationship yung dalawa is magamit nyo or ma-leverage nyo para maging successful kayo sa isa't isa. So, yun din. Isa din. Nasa tamang tao ka. Tama. Naging topic din kasi namin. Kasi di ba parang si di ba Cassie. parang umusbong recently yung mga ganun, yung outgrow. Sabi parang napag-usapan namin. Oo. Bakit yung iba naghihiwalay kayo? Like, feeling ko kaya sila naghiwalay kasi parang kulang din sila sa communication eh. No? Hindi, ganito yan, Drew. Oo. Okay, go po, Cassie. Bakit Bakit kasi? Bakit nakakantong sa hiwalay? Like, hindi na ba madaan sa usapan? Opinion, hindi naman sa hindi na dadaan sa usapan. Minsan kasi parang hindi na sila, magkaiba na sila ng ng direksyon. Kumbaga, yung isa umuusad, yung isa nananatili. So, kumbaga parang lang naman yun eh. Kasi nakikita ko niya sa relasyon nyo. Ikaw nag-work, yung isa nag-aaral pa. Walang problema doon kasi nakikita mo naman na may plano siya. Totoo. Yup, So, yun wala kayo sa ganung situation. So, okay yun. Pero doon sa mga tao nakakaranas ng yung na-outgrow yung isa tapos
umalis na or hindi, parang Right. hindi sila yung endgame. Mm. Kasi yun nga, parang totoo naman yun minsan nagiging pabigat imbis na partner. Kumbaga Right. parang hindi ka na supportive, parang nagiging hadlang ka sa growth ng partner mo. So, ikaw na, Yeah. for example, ikaw lalaki ka, either ano naman yan vice versa naman yan kung lalaki o Yep. babae. Yung partner mo, di ba? Di, sabihin natin ikaw yung nag-hustle. Ayos lang Mm. ba sa'yo na yung partner mo ganito, ganyan? Pero syempre gagawin mo naman yung lahat, di ba? Parang aantayin mo siya na kumilos. Pero at the end of the day, parang meron tayong mararamdaman natin Thoughts, ganun. na ay hindi to pwede, na bakit parang Ikaw ako lang. lang. Ba't Parang parang ako ako lang lang. yung kumikilos? Right. So, yun nga, parang hindi lahat ng hiwalayan dahil may mali. Minsan dahil may lumaki. Yung isa, may iwan talaga. Lumubo. Kasi hindi naman pwedeng bibit-bitin mo lang Alam mo yun? Hindi pwedeng, yun, hindi. Paano kung So, nakikita mo namang parang nagtatry talaga? ako nagtatry, so Pero wala nasa iyo na talaga. yun. So, pero kung wala talaga, ako personally ko, kung yung partner ko makikita kung ganito lang siya, siguro mas pipiliin ko din na lumayo, na ihinto. Pero kung makikita ko yung partner ko na Nagtatry nagpupursige, siya nagtatry. kahit na walang result, kahit zero result, like Oo. ganun. Kasi bago ko Yeah, naman di ba? marating yung position na to, andyan na rin naman siya Totoo. Yung Kanya-kanya naman ganun. tayo ng Oo, yun yung masarap kanya-kanya naman iwan, tayo yung wala na talagang ayun, ginagawa. kumbaga kanya-kanya tayo ng ng timeline sa buhay, 'di ba? Totoo. Hindi Yeah. Yup, pwedeng yung totoo. partner mo successful, dapat ikaw din. Yup. So yun. Minsan din yung isa takot parang yung isa ang nangyayari kaya naiiwan din yung ibang tao sa ganong relasyon. Kaya iniwan sila kasi ayaw sumabay nung isa, parang ganun. Oo. Parang Like na-stuck sa comfort zone, like parang ganun. oo, yun. Parang Yun sarili lang talaga. din yung inuna niya. Kumbaga parang iba yun nga, basta hindi na sila, wala na dun yung goal. Kumbaga magkaiba na yung direction nila. So, parang ano ba? Ayun, parang, tsaka sa relasyon din naman hindi rin naman yun isang iglap lang. Parang hindi naman nawawala ng isang iglap yung pagmamahal. Syempre may pagmamahal, di ba? Hindi naman isang iglap nag-decide ka Unti-unti yun Unti-unti yun na mauubos, di ba? Bakit si Joe ba? So, ayun nga. Bossish. Pero, in regards din sa topic natin, bakit, sa tingin mo ba, na dapat, isa lang ng goal or isa lang ng direction yung dalawang individual sa isang relationship? Kasi tulad nga ng sabi mo, yung isang part din, kung ba't sila naghiwalay is, wala na. Yung isa nasa comfort zone, yung isa nag-grow, yung isa gusto. 'Di ba? So, kumbaga, sa tingin mo ba dapat nasa iisang wavelength lang kayo na dapat yung growth nyo together is linear? Sa tingin mo ba, Tugma. dapat ba iisa lang kayo ng goal sa buhay? Technically, yun yung question. To make the Siguro relationship kung work. Yeah. siguro hindi specifically na parang yung goal na paano ba masasabi? Kumbaga parang may kanya-kanya kayong goals, oo. Pero sa relasyon, Yeah. Oo. wait lang, may sinabi si ako di isa ng goal niya kasi partner, pero syempre individuals, daw? Wait lang. Okay din yung isa lang goal nyo kasi partner nga daw kayo. Pero syempre yung individuals, hindi. Yung individuals nga So Dapat ikaw ka. when you Siguro are in a relationship, siguro tama, meron kayong iisang plan and goals and meron din kayo kanya-kanya. For example, yung sa mga napapanood ko or nakikita naman natin usually na for example, mag-asawa ni Sala or magjowa pa lang, yung guy or yung girl may plano pa siyang bilhan ng bahay. For example lang, bilhan ng bahay yung family niya, ganyan. And then susunod na yung plano naman nila. So parang may mga ganun. Pero minsan hindi rin naman natin mapipilit na hindi naman natin malalaman yun kung kailan yun ma-achieve ng partner mo or kailan natin magagawa yun, di ba? So, Yeah. depende yun sa Depende yun kung gaano ka-healthy or
kung dun sa bagay na yun, nagtitiwala kayo na magagawa niyo yun. Or kung hindi niyo magawa, anong Ano yung gagawin niyo? workaround? For example, Yeah. oo, or ba hindi niyo magawa yung goal, maghihiwalay na kayo or what. Pero para sa akin, depende pa din eh. Pero yun nga, parang at the end of the day, para sa akin, yung opinion ko dyan, Yeah. pag Yeah. hindi na talaga nag-work or parang tingin mo hindi na talaga capable yung mga plano mo, yung goals, then minsan nagiging hadlang na rin yung relationship nyo. Parang sa Oo. akin, mas okay na Yes. lang din talagang itapusin yon. Kasi Yung minsan relationship. nai-stuck tayo sa iisang lugar. Minsan nagiging comfort zone natin yung partner natin na Right. hindi na natin nalalabas yung full potential natin, parang ganun. So, yun. Sa mga goals, maganda na may kanya-kanya. Then, napag-uusapan naman yan sa lahat ng bagay, di ba? Kumbaga Totoo parang, naman. Yeah. ayun, usap lang talaga, communication lang. Kumbaga Communications. hindi naman malalim din yung experience ko dyan kasi syempre wala pa ako dun sa point na ganun eh. Pero sa mga nakikita ko sa paligid ko, syempre, especially sa family, dun Ah. nag-start yun, sa mga Mm. parents ko. Nakita ko na hindi nag-a-align yung mga plano nila. So, dun ko nakita na dapat talaga iisa lang yung yung kumbaga meron pa rin talaga kayong malinaw Na pag path na na relationship. oo, yun. So, Malinaw yun na lang. plano kung saan patungo yung relasyon nyo. Yeah. Mhm. So, Then based off of that, parang maganda rin maganda para sa akin maganda rin na parang nag-uusap kayo na mga biruan something shit or mga pangarap niyo dalawa, nagsasabi Oo. kayo, uy, dapat in next 5 years ay gusto ko magkasasakyan, gusto ko makabili tayo ng bahay, mga ganon. Hindi Oo, man gets. pero at least may verbal na 'di ba? Agreement. Hindi man siya yung dapat masunod talaga, pero minsan masarap din mag-daydreaming kasama yung partner mo. Totoo. Ayun. So, just to recap lang, no? Sobrang importante talaga nung goal mo as an individual, and sobrang important din sa relationship na aligned pa rin kayo dun sa mutual goal nyo naman for the relationship. Diba? So, kumbaga parang it's really important na you keep your sense of individuality, pero at the same time, you should also keep in check yung partner mo and kung ano ba talaga yung purpose ng relationship mo. Like, is it to build each other? Is it to be there for each other when times are a little bit rougher? Or is it really because you just want someone to be there? Parang it's okay for you to find your purpose sa relationship and to find the path na talagang pupuntahan ng relationship na meron kayong dalawa. Okay. Yeah. So parang Yung siya, take ko dun sa yun nga, sa individual may goal. parang yun nga, may direction ng relasyon, kumbaga parang hindi kayo basta magkasama lang. Right. Kumbaga alam niyo kung saan kayo pupunta. Kumbaga nagiging team kayo. Kunyari pag may isang goal, hindi parang siya, hindi ako versus ikaw, kundi tayo laban sa problema or shits, ganon. So, di ba sa ganong paraan, parang mas tumitibay yung commitment. Di ba parang mas madali magstay kapag may pinagsasaluhan kayong pangarap, di ba? Totoo. Homsim lang. Alam Kasi niyo kung alin ang mas... may iwan ka ng eroplano Oo. eh. Totoo. Alam niyo kung alin yung mas worth it at alin yung hindi. Kumbaga, yun. Sabay kayo lumalago, walang naiiwan, walang na-outgrow. Yun. Diba? No kidding aside, I mean, dun sa yung take ko sa individual goal. Kasi kapag walang individual goal yung isa sa relationship niya, parang parang kulang or parang empty. Kasi yung individual goal mo, kunyari ako, may goal ako. Yun yung nag-shape sa akin everyday. Parang siya yung foundation ko or siya yung pinaka nag-shape sa akin. Nagmula ganyan. Niwan ka naman ng Tapos yun eroplano. din. Iniwan ka na ng eroplano. Yun din. Yun nga. Tama. Mm. May sarili ka ring pangarap bago ka pumasok sa relasyon eh. Diba? Yun yung nag-shape sa isang tao. Hindi rin pwedeng puro goal nyo lang dalawa.
paano kung maghiwalay kayo? Ano na yung plano mo? Zero ka. 'Di ba? Ayan I ka, naka-zero. Isa rin, I think Parang yan yung ano, no, mga pinaka 'di sumisira. ba? Parang Yup. iwas siya sa resentment. Mm. Kasi parang yun nga, isasakripisyo mo din yung lahat. Magsisisi ka. Ayun. Yes, sir. May Ayun, tanong siya. may tanong si siya. Seren. So, basahin ko lang May mga jowa kayo, di ba? May tanong ako, sila na ba yung nakikita nyong makakasama nyo sa buong buhay nyo? So, siguro start muna tayo kay Drew. Tingin mo, Drew? Siya na. Ang dami sacrifices eh. Sacrifices. Bukod sa sacrifices, ano Oo. pa ba? Ano ba yung mga clear signs na kung bakit Clear sign sa alam mo akin, pre. na siya na talaga? Lahat din ng trait ng babae na na gusto ko nasa kanya kita. Tapos kung paano di siya Mm. mag-alaga, ganyan. Mm, Basta hindi siya sobrang sikip sa'yo kapag yeah. as a girlfriend. Mm. Diba meron kasing ibang girlfriend na, alam mo yan, Alam. merong girlfriend na ang daming gusto mangyari. Mm. Before pa maging kami, parang ginagawa ko na itong mga to. Parang Okay. siya okay lang kasi ginagawa mo yun. Ganun rin naman kasi ako sa kanya. Tapos So- hindi kami nagbabawal kunyari. Kasi before may mga tropa rin siyang lalaki. Mm. Okay lang sa akin. Kilala ko naman yung mga tropa. Tsaka kilala niya na yun bago pa ako dumating. So basta parang tugma kami. Ayun. Sobrang luwag. Wala pang cheating na nagaganap or parang kahit na ano. So, kumbaga in terms of comfortability, sa kanya mo Yeah, nahanap yung ito ako before, ito ako after. Yan yung essence. And yung in yung between essence- nating dalawa dito pa rin. Parang yung essence ng pagiging free. Ando doon. Gets. Kahit na may jowa ka na. Gets. So, yun. Pero syempre, hindi pa rin dapat kakalimutan yung rule mo as a man. Totoo naman. Totoo yun. Okay. Yun lang. Yung kay Drew, ang ganda ng sagot ni Drew in fairness kasi alam mo naman talaga, you can hear from someone na alam mong talagang decided yung tao sa isang babae. Na I feel like na-embody naman ni Drew yun. So, next up naman, sige, syempre, meron yung question kasi ni Seren is, di ba, yun nga, may mga partners tayo. So, paano alam nyo ba, or nakikita ba natin na sila na hanggang dulo? Syempre, from a point of view naman, nung tao na wala pang current partner, still looking for that special someone. By the way, shoutout sa iyo, Case. Sana sa podcast na to, mahanap mo yung special someone na yun. Pero we want to also ask you, as a person na currently looking for the partner pa din. So lang namin malaman, how would you identify or how do you wanna see na yung partner mo in the future is siya na talaga hanggang dulo. Na siya na yung taong dadali mo sa altar if that's your preference. Or siya na yung taong alam mo, gusto ko na tong pakasal. Ito na to. Pag nawala to, ayoko na. Ano yan eh. Hindi ko kasi masabi yan kasi syempre mahirap mo maano yan eh. I think parang katulad din sinabi ni Drew na mga sacrifices na ginawa niyo sa isa't isa. Kasi doon mo malaman na ay ito na talaga yung taong to para sa dulo, 'di ba? Kasi sacrifice ka, nag-effort kayong dalawa na tumagal kayo. Kaya hindi ko siya mahirap ma-explain. Mahirap siya i-explain kasi hindi mo siya nakikita eh. Kaya yung pag pag nalaman mo ng isang tao na yung alam mo yung parang kahit nasa below na below ka, Yeah. nandiyan pa rin siya sa'yo. So, Hindi ka kumbaga, susukuan kahit down na down ka. so yung Super pinaka main identifier mo is a person who will stay even though wala kang na ambag or yung wala kang Oo, currently yung ganun. nabibigay sa relationship to make it work. Yung taong kayang pasanin yung relationship while you can't. Parang Ganun ba? parang staying at your lowest, no? Nay, Oo, tamis. parang ganun. Ay, tamis. Langgam. Kope ko. Shoutout sa inyo, kope ko. Baka yan naman. Pero yun Baka nga. naman. So, isa Yun. talaga sa malaking factor sa relationship or sa girl, or sa woman rather, na for you to be able to accept na siya na talagang partner mo hanggang habang buhay is that kaya niyang saluhin yung downtimes mo as an individual.
Ganun ba? Ganun ba yun? Ganun. Okay. Kasi Okay. ngayon, syempre ngayon, inaano ko na yung future ko ngayon na Pinipix mo dadahan-dahan na. na, brick by brick. Nile-layout mo na. Na ano ko na yun, nilayout ko na. Ah, Kumbaga babae Kasi na lang kulang. Ay, sino kaya hindi natin, maswerte na hindi ko yan? hindi ko masa ano, kasi baka malay mo alam mo yun. Kasi ngayon, nag-aayos na Jinx. ako. Mas Yun ngayon, pero kaya ayoko magsabi. Pero brick by brick ginagawa brick ko na by yung brick. future na yun. Okay, so in related rin naman to sa brick by brick or sa pagla-layout mo ng future mo. Ano ba yung preference or what specific qualities ba yung hinahanap mo sa isang tao? Sa isang babae or sa girl or sa woman, or if iba yung ibang gender preference mo, pasok rin naman yan, open naman tayo. Pero yeah, what are your preferences ba sa partner mo? Para sa akin, ano preference ko lang talaga sa ano is Preference pa lang yan, kahit walang experience. Oh, kahit mo experience. Your preference mo lang, like what Preference makes you lang. comfortable sa isang Yup. babae, ganun. What would you like to see? Doesn't matter if physical or some other form of aspects naman siya. Hirap nito ah. Okay lang, sagutin mo lang. Yung ano lang yung nasa puso mo, yun lang yung sabihin mo. Wala naman, we're open here sa podcast na to. Like ano yung mga positive or parang ang tawag doon? Traits na nakikita mo na masasabi mong siya na. Parang ganun. No, ba yun, may story nga sabi na Like, sa'yo, anong may 10 traits? million. Hindi, may ano. Ang Right. gusto ko lang sa isang tao, may takot sa Diyos. Yun talaga. Mm. Takot ako sa Yun Diyos, talaga. pre. Number Oo, one yun. talaga yun. Hindi, kasi yun ano talaga kasi may ano kasi laki akong Simbahan. takot sa Diyos. Church. Kaya Okay. Yep. Kaya ang gusto kong maging preference na ano. Siya God fearing siya. Kasi Pag- ano Mm. pag ano kasi pag alam mo yung taong tawag dito. Ano. Pwede bang pwede rin takot siya sa Pwede. baka hindi ko sigurado. Takot. Kasi laki kong tao guys, sorry. God Pwede ba fearing. yun? Yung Ang takot na naisip, kasi. ang naisip ko kasi sa God fearing, pag may nakita kang rebulto, matatakot ka eh. Matatakot ka. Gugulat ka na ganun. Pero joke lang. Getting back to the topic. Oh, so bakit God fearing? Wala ano kasi kami pamilyang ano kami. Religious. Mahal talaga. Religious talaga. Kaya, Religious family. So yung background mo talaga is more on aligned sa Bible. yes. Okay. Kailangan Right. talagang ano yun. Kasi merap kasi pag like yung ibang daming rason Right, Hindi ko masabi. Sa ano Mm. siya, sa dulo na ano. Hindi lamang. Yun lang. Yeah. Kahit wala naman akong kahit anong kagandahan ka, ano ka. Mm. Wala akong pakialam kung anong itsura mo, Basta may takot ka. May takot ka sa Diyos. So, sa tingin mo ba si Tapos Seren? ano lang, Si Seren, Yeah, pili ko nagsising uma-align. bro. Parang sumusubok. Parang Ewan ko, uma-align. Parang na-align. Tignan mo nga yung deliri mo. Baka yung nakatali sa'yo, malapit lang, maaligid-aligid lang. Baka yung red string mo nandito. Baka yung red string mo is only like a few bandwidth away. Di ba? Bible study tomorrow, wait eh. Malay mo, inches lang. Sukatin ko na to. Inches lang to eh. Yung Inches inches away lang eh. Oo. Yung picture mo nakadikit lang, oh. Oh, diba? Pero yeah. Actually, good opinion from, good point of view rin from someone na, yun nga, looking forward or looking for the qualities in a partner or sa future partner ni Case. So, yun, back to the topic tayo, which is, yun nga, may mga jowa tayo. So, sila na ba yung nakikita nyo? I think it varies from person to person. Pero, since yung question nga is for us, feeling ko, lahat naman tayo, ito na yung nakikita natin pang habang buhay. Kasi, for us speakers and as well as audiences naman, correct me if I'm wrong, the person that we have right now, kung meron man, is someone na we chose to stay with kasi we want them to be hanggang dulo na. Kasi Yes, sir. we saw qualities in them and they saw qualities in us na no other people would be able to see or even visualize. So, if like going into a relationship, ang pinaka-point mo lang is to have a relationship or to have a girl or someone in your life
maybe a relationship isn't something that you should go for. Siguro, more on companionship na lang sana yung pinasok mo. Kasi, Ah, like, the whole point of good relationship point. is to have someone until the last oxygen that comes Someone you out of can your lean on, 'di ba? Someone you can lean yeah, on. it also includes that. Someone you can lean on, someone, if you know na walang-wala ka na, someone you can trust on. And most of all, someone that you see long term, not just long term, someone that you see permanent in your life. Kumbaga yung taong alam mong kahit anong bagyo, kahit anong pag-aaway, even through the ups and downs of life, andyan, hindi mawawala. Constant is the word. Someone who will constantly be there regardless of the circumstances. And if that's not one of the goals of the relationship, then I don't think it's, I don't think you should be in a relationship at all. Pero preferences, right? Preferences. Ayun. Si Sushi yata marami na eh. Si Sabi si Sushi, Sushi. andyan ba si Sushi? May mga speakers pa tayo. Huling tanong, ako pa ba? Pero feeling ko dapat may mina-mention ka yan. Huling tanong, Oo, dapat Sushi. may mention ka dyan eh. Huling tanong, Sushi. Siya pa ba? Ay, Sushi, are you there? Hello, Sushi? Next. Next. Next question. Pero ikaw, Sushi, kasi syempre we want to get your opinion din naman. Gusto mo ba magsalita kahit Oo. sandali lang sa stage? In general, yung mga pinag-usapan natin. Huwag kayo Oreo. mahiya. Tayo-tayo lang to pag naglalaro ng balo. Oo nga, tayo-tayo lang Upgraded naman lang to eh. sa formal. Naging formal lang konti. Konti. Seren kasi ayaw magsalita dun eh. Pero syempre, we want to get your guys' opinion as well. Kumbaga, gusto rin namin malaman, how do you know if yung someone, like for example, yung partner nyo currently is someone na, ayun nga, siya na yung gusto nyo makasama habang buhay, or alam nyo, you're confident na, okay, kahit na anong mangyari sa akin, itong taong to will be here for me all the way through sa buhay ko. Ganun, yung mga ganun type. Parang syempre, gusto natin malaman yun. Wala akong partner eh, kaya tinanong ko. Pero, yung imposible naman na sa mga previous partners mo, ni isa dun wala kang Hindi mo. nakitang Oh. hanggang dulo. Kasi, Hindi mo naisipan. Yeah, right. You chose to be with that person, and there's something that made you choose that specific option. True lang, sir. Ayun na. Yan, si Boss Didge pala. Baka may insights ka, Boss Didge, na Boss gusto Dix, mong nagbigay na kami sabihin. ng insight namin sa Yan. dalawa eh. Gusto pa daw marinig ni Seren. Yung Hindi, reason. sa akin Right. kapag kumbaga parang hindi ka binibigyan ng stress ng partner mo. So, kung ako sasagot doon, oo. And naisip ko na rin yun before even doon sa previous. Kasi ganun talaga ako mag-isip eh. Kasi lagi may goal. So, kumbaga, actually, mas malala nga yun noon. Kasi yung ex ko, Nakwento mo na. nakwento ko na lang yung kidro eh. Meron na kaming biniling lupa, ganyan. So, ando na. Kumbaga, akala ko endgame na yung time na yun. Pero hindi pa rin nag-work. Pero yung ngayon, ganun pa rin inisip ko. Oo, pwede magtanim mais. Pwede, malaki yun. Pero, hinayaan ko na yun. Sa kanya na napunta yun. Pero yun nga, yung ngayon, kumbaga, ganun pa rin ako mag-iisip. Kasi may plano naman eh. Kumbaga, actually, wala, pero andun, kumbaga malapit na. Malapit na kami mag-settle sa, basta yun, alam niyo na yun. Pwede ba naman? So, paano ko nasabi na siya, yun nga, hindi, basta simula nung naging kami, hindi ako nagkaroon ng sakit ng ulo. Yun talaga. Sobrang, kumbaga, nag-focus lang kami sa focus lang kami sa business, career, work, Sa kung ano meron family. yan. No? Tapos share lang kami. Like, kung, ako kasi, wala naman na kasi akong sinusuportahan. Ako lang yung, kumbaga wala akong, alam mo yun, hindi ko kailangan magpadala ng pera sa ganito, ganyan. Wala naman akong kumbaga may kanya-kanyang buhay yung mga kapatid ko.
parents ko. Pero sa side ng girlfriend ko meron. So, Oo. more on ako yung tumutulong sa plans niya. Mm. As long as ang sabi ko lang, tutulong ako, parang ganun yung parang agreement na andito ako, basta hindi mo ako iiwan. Parang ganun lang. Mm. Parang ganung situation lang yung meron kami. Kumbaga, more on, yun nga, yung sa mga goals na kanina, more on sa kanya ngayon. Kasi Mm. ako, Right. kontento ako kasi wala naman akong kailangan na ano. So, kung may isipin akong isettle, yung Yeah. sa amin lang. Totoo. So, yun yung good thing na ano, pero yun nga, very supportive din kasi siya sa lahat. Mm. Sa lahat. Yun, naglalaro ako, work, Yeah. ano pa ba? Yung sa pag-crypto ko, Mm. yung before, yung kahit matalo ko ng ganito, ganyan. Kumbaga parang, minsan ano pa, kumbaga, basta hindi siya bumabawal sa lahat. Yeah, gets. Yun. Ako rin. Tapos ano pa ba? Parang ano, basta kumbaga consistent siya. Tsaka sa amin kasi, pareho kami ng ugali. Right, Na right. kapag, may bangayan, may ganyan. Kapag Mm. may bangayan, hindi, bawal na bawal mabanggit ang hiwalayan. Yun. Yes, One of the main sir. goals. Kahit One of the main biro, goals. kahit biro, Right, right. kahit biro. Yep. One time nagbiro siya or ako nagbiro. Talagang hindi Mm. na naulit yun kasi talagang pagdidiskusyon na namin yun ng matagal. Right. Kung biro lang ba yun Kasi, o totoo. Kasi ako, kapag sinabi mo yung bagay na yun, Yeah. pag-usapan natin. Baka pwedeng Mm. ihinto na talaga. Parang ganun. Mm. Pero kaya sa akin, seryosong bagay yun. So, pareho kami na kapag may problema ganyan, hindi pwedeng Bawal. hindi pwedeng hiwalayan agad yung solusyon. Right. Walang ganun. Kumbaga, end of the line talaga yung word na yun. tsaka dun Oo. sa ano, nagagets ko yung sa biro eh. Kasi di ba, ang take dun, kunyari, dalawa lang kayo. Isa lang naman take mo dun eh. Bakit niya naisip yun? Or kahit na Totoo. pabiro. Di ba? Right. Tapos yun, tsaka nakikita ko din yung pwedeng hindi lang sa pagiging girlfriend or what. Nakikita mo rin na magiging siya responsableng mother kung mag-build na kayo ng family. Alam mo yun? Kumbaga Yes, sir. alam mong hindi pabaya. So, yun, in the first place, family-oriented kasi. Right, yeah. Tsaka laging simula nung nag-start yung relationship namin, puro family first din talaga siya. So, More in family. Yeah. wala akong doon. Wala akong masasabi doon. Hindi ako against sa lahat kahit nung una. For example, yun nga. Sa amin dalawa, ako yung mas malaking kumita. Mas malaki yung pinepera ko. Yung nahuli Salary. kong pera. Yeah. Yeah. So, kapag inuunin yung family niya, wala lang, okay lang sa akin. Tapos minsan nag-share din ako pag may birthday sa kanila doon, ganyan. Kasi tinuturing ko ng family din yun eh. So, hindi ako minsan yung parang, basta, kumbaga, ngayon, puro shoulder ko lahat. Wala naman problema sa akin. Kasi, at yun Kaya din naman naman yung ending eh. Tsaka, Yes, sir. pag meron siya, Hindi naman siya hindi naman madamot. siya, hindi mo na kailangan pilitin pa. Manilibre, bibili. Tsaka, sabi ko nga, sa amin lang, sa amin dalawa. Basta, sabi parang, ako bahala. Ako bahala humasid. Kumbaga, basta, kumbaga, kunyari, pag hindi ako makapag-prepare, kasi sa amin dalawa, yun, ako yung nagtagaluto talaga. Pero syempre, minsan, nagtatry din siya. Ayun, provider mindset na rin talaga. Part din siya. Tapos, kumbaga, give and take. So, kung, parang hindi sa hindi yung parang sumbatan na ako na yung pumebera, ikaw na yung maglinis. Hindi ganun. Pero, nandun kami sa moment na yun yung reality namin na give and take kami eh.
So, Part talaga. pinapaubaya ko siya na gusto niya yun. Gusto niya na doon ko nakikita na masaya siya sa ginagawa niya na siya Di siya yung bumawi. Right. Yeah. oo, siya yung Initiate. magba-budget. Mm. Kasi kung ako lang, naku, Oo. Oo. I mean, Ubos. kaya ako mag-budget, pero Ubos sa bakarat. ah, Ubos sa ubos. bakal. I mean, kung wala siya, hindi Yeah. hindi ako makakatipid. Ah. Ganun. So, kumbaga, in a relationship, short. yung role niyong dalawa is ikaw yung nagbe-bring ng money but siya yung nag-organize kung Yeah, siya yung eto, taga-control. Oo. okay. Yeah. So, very crucial pala na meron kayong isa't isa sa yun nga, sa relationship niyo. Mm. Kasi Actually, parang, may nabasa din ako na ganyan before sa Facebook. Tapos meron pang may mga hindi nag-agree na Right, parang right. Yeah. sabi nila na yung babae hindi lang dapat ginagawang ganyan, ganito, ganyan. Mm. Pero pero para sa akin sa akin lang hindi ko naman siya yun yan, hindi ko naman siya hinayaan kung may gusto siyang career na gagawin or what. Right. Pero dun sa bagay na yun yung in-offer niya eh. Kasi yun. Basta ulit paalala ko, So, recorded to dun- Lilitaw sa YouTube to. yun yung yun yung kaya niyang gawin. Hindi ko siya pinipigilan sa ayun, sinabi mo ba yung pera ng lalaki sa akin, babae nag-handle ako. As of the moment kasi yun lang yung kaya Kanya-kanya- niya i-offer. Oo, pero Yun yung pinakakaya kanya-kanya niyang naman, i-offer. pero Right. kanya-kanya din namang setup yan. Pero sa amin, Totoo. nag-work yun eh. Nag-work sa amin. Kaya, ako doon, kumbaga udos ako sa bagay na yun. Oo, babae talaga. Mauubos sa bakarat yung pera ko. Tsaka mas Babae talaga. madiskarte sila. Yun ang reality. Para Yeah. sa akin. Mas Para sa akin. mas maano sila. Mas magaling sila sa Totoo lang. handling ng finances. Kasi, Yun, scientifically proven. Ako Yeah. kasi, personally, kapag lalabas, pag ako may hawak ng pera, All kaya in, kong gumastos. Shit. Kaya kong gastos yung ganyan. Ah. Pero, ang problema, hindi ko na naiisip yung next day, yung next week. Kumbaga, gusto ko ibigay lahat. Pero, hindi rin maganda yun kasi hindi mo na rin natitipid. Kumbaga, magandang gusto mong bilhin yung mga gusto or yung kung ano yung nagpapasaya sa kanya, yung pagkain. Ayoko rin na tinitipid yung pagkain. Pero, Totoo. pag naman sobra, kung may Sobra mas na. choice naman na mas mura, Hmm. 'di ba? So yung sa partner mo na, yun, yung partner ko, siya yung mas nakakaisip ng ganun. Minsan kami, Opposite. kunwari, lalabas, ako, restaurant, gusto ko yung masarap, mahal. Tapos pag after na, tatawa na lang kami. Uwi na tayo, mahal no? Sana nagganluto lang. Pero pero biro lang naman. Kasi Biro lang. gusto ko pa rin naman na ma-experience namin ng dalawa Yung yung premium. mga ganun. Exactly. Pero minsan makikita mo na nasa tama ka kasi naiisip niya pa rin na hindi lang puro ganun. Right. Dapat isipin niyo pa rin na kung papakasarap ba kayo ngayon, next week ba may mababayaran niyo ba yung mga bills niyo, parang gano'n. Kumbaga, So magpapasarap minsan siya ba yung kayo ngayon? taga-control. Oo. Right. Siya yung taga-control sa amin dalawa. Siya Sobrang yung crucial nun, Like, taga-awat. isa yun sa mga hindi na-notice sa isang relationship, I think. Kasi may mga tao talagang, hindi ko naman sinasabing lahat ng relationships ganun, pero may mga tao talagang both are spenders. Kumbaga wala yung nagko-control, wala yung nagli-limit na okay, maybe we're spending a little bit too much above our pay grade. Or kung magpakasaya ba tayo ngayon, okay lang ba sa atin next week na maghira? Parang walang ganun walang nagsasabing ganun. And I think isa yun sa magiging financial debt nyo going through na, ayun nga, kasi di ba, tulad sa inyo ni Boss Dij, si Boss Dij kasi sa type of person na, sorry for the audience lang, type of person na, okay, gastos ako. As long as I can pay for it, go, why not? Hanggat kaya, go. Tas yung partner ni Boss Dij is, okay nga, kaya mo nga bayaran yan, pero kailangan mo ba talaga? Or is it financially responsible? And I think sobrang ganda nung dynamic nilang dalawa. Kasi alam mo yung balance na nakakapag-enjoy ka, pero at the same time, hindi ka umaabot dun sa critical point ng relationship niya na, wala na.
maybe we did too much. Maybe we spent a little bit too much. Ayun. So parang andun pa rin yung balance na nag-e-enjoy ka, nag-grind, and meron ka ring part na nag-grind ka. So I think one of the best relationships or those type of relationships na nakokontrol niya. And syempre, hindi naman porket nagko-control yung babae sa finances is lagi nasusunod. Kasi may mga ganun tao di ba? Sorry, agree naman kayo sa akin na may mga taong may spender na lalaki, may babae limit like si Boss Stage yun yung partner niya, pero hindi nagpapalimit yung lalaki or vice versa. And I think as a part of respect na lang din sa relationship, you need to respect the opinions or the view nung partner mo. And that way, it would work. Those are my thoughts lang regarding that. Kaya sobrang, wow. Nung nakikinig ako sa kwento ni Boss Ditch, ang ganda. Ang ganda ng dynamic nilang dalawa. Kumbaga may physical angel. Totoo. Kumbaga, if... Bukod sa konsensya mo, yung sa part ng ano na yan, ng buhay na yan, sobrang swerte kasi you're in a relationship, yes, given, pero you are also in a relationship that strives for growth. Yes, sir. Na hindi lang puro pasarap yung buhay. We're here kasi we want each other to grow. We don't want to enjoy each other's company lang. Hindi lang yun yung sole purpose ng relationship. Diba? So, okay, ang galing. Sobrang inspiring to hear kay Boss Didge nga. Or kay Cassie, rather, sorry. Na ganun yung dynamic ng relationship nila. I think that's something that we should all look forward din as well. If magkakaroon tayo ng partner, for those who doesn't have a partner yet, I think one of the key goals we should have in mind is to also have the proper mindset, and we should also be disciplined as well. Yeah. Next topic naman siguro natin, I think, may iniisip pa ba kayo na topic na gusto nyong i-delve into? Nag-iisip ako ng problema na hindi nasusolusyonan na, teka. I feel like yung cheating na topic talaga kanina, hindi natin nabalikan no? Oo, yung cheating talaga. Diba? So, Yun, dun tayo sa cheat. Sige nga, yun. yung essence ng cheat. Yun nga, bakit? Ang pinaka-main na tanong lang naman dun sa cheating na part is, paano mo nakukuha magmahal ng isang tao and then the next day, kakausap ka ng ibang tao or may gagawin kang pababalikan sa ibang tao? See, let's be honest although it goes both ways, pero alam yan kasi ng cheating related na issues is sa lalaki nang gagaling. So, as a guy, I want to identify din as well kung bakit karamihan ng lalaki manloloko. Pero syempre, di ko sinasabing lalaki lang yung manloloko. May mga girls talaga na same din. No? So, in terms of cheating issues, sa tingin nyo, bakit paano nagagawa or nasisikmura ng isang tao lokohin yung taong sinasabi nila, quote-unquote, na mahal nila? Right? In short, hindi nila mahal kasi ba't ka kukuha ng attention sa iba may nagbibigay naman sa'yo? Parang attention seeker? Oo, totoo. Di ba? Parang kung attention lang naman pala yung gusto mo, kaya ka nagloko. Saan nag-video call na lang tayo sa Messenger, di ba? Usually kasi, usually kasi yung iba parang yung intimacy. Kaya din yung feeling ko lang one of the reason Paano intimacy? Intimate sa ibang tao. Kaya sila nag-cheat. Does this mean na hindi nasa-satisfy ng partner nila? Kaya most men, hindi. Kasi let's say na tawag dito. Ang tawag sa ganun. Right. Baka nagsasawa sila, ganyan. Kaya sa tagal. Okay. Hindi naman pare-pares ng tao na kaya tumagal or kayang mag-stick sa pinapanindigan nila, di ba? Kumbaga ito, ang tawag sa ganun, yung word na yan, tukso. Yun. So nagpapadala sila sa tukso. Nasasakop sila sa tukso. Pero is it something na sa tingin mo enough para manloko ka ng isang tao? Sa akin, hindi. Given, di ba? Sorry for the question, pero depende kasi, oo. I really think, there's not enough reason para magloko ka sa isang tao. Like, no reason would justify it. Pero kasi tawag dito, I believe kaya most men yung parang cheater kasi dahil sa intimate, intimate din yun nga isa tukso. Kaya parang most men, feeling ko yun lang. Right.
Ang hirap ng POV pag walang cheater. Hindi kami makarelate. Oo, hindi naman sa nagsu-sugarcoat or inaano namin yung sarili namin. Pero kasi it's Ang really hirap hard kasi to speak talaga. if hindi siya galing sa experience mo. I mean, may mga tao tayong kilala na manloloko. Hindi ko na lang papangalanan. Pero I think it would be better if coming from them. Pero since yun nga, Mm. very limited yung resources natin. Na wala eh, lahat kasi Pero tayo dito. ang hirap niyang sagutin. Hmm, Sa ano no? exam ako din. Huwag ka Yeah. mag-alala. Cheater ako sa exam. Hmm. Parang ang hirap. Sorry, hindi ko pwede sagutin yan. Baka mapanood ng mga prof natin sa klase, bawiin yung grade. So, yun nga. I feel like, siguro, hindi sa dinay-justify ko, pero I'm just trying to figure out yung mga kulubot sa utak ng mga manlolokong hinayupak na yan. Pero yun nga, I think one of the main reasons why they do it is because sobrang kulang nila sa aruga. Like, sobrang naghahanap sila ng, yun nga, hindi lang attention pero ano yun, naghahanap sila ng something else na hindi nila mahanap sa partner nila, sa ibang tao. Kasi 'di ba, if manonood ka ng mga interview ng cheater, mga podcast ng mga manloloko kung meron man. Ganoon naman yung script nila, 'di ba? Kasi hindi niya mabigay yung ganto kaya nanip ko sa iba. Kasi wala na yung spark. So naghanap ako ng spark ng iba. Sabi, pinaliguan mo na lang ng gasolina tapos tsaka mo sinindihan. Spark lang pala sunugin mo man. Yun nga. Parang, 'di ba? I think why? Minahal mo ba talaga yung tao? O sa tingin mo convenient lang? Kaya nagawa mo siyang lokohin. Parang dun din yun Kasi I feel like it's not enough na mahalin mo yung isang tao and then lolokohin mo rin right after saying I love you to a person. Like, talaga ba? Kaya mo sabihing mahal kita and then you're gonna say the same exact phrase sa other person or other individual. But I don't think that's how love is defined. Jo? Am I not enough? Pangit ba? Ito, hindi naman si Joe yun eh. Ibang movie ata yun. Si si Liza Soberano yan sa X and Y's eh. Aray ko. Remix. Pero ayun nga. Like, really, if you're gonna look for some qualities that are not within or inside, or it's not something that your current partner can't give, why cheat in the first place? Hiwalayan mo yung taong nandyan. Then tsaka ako humanap na ibang tao makapag-satisfy sa kakupalan mo. Or yung nga hinahanap mo, di ba? Hindi lang material na bagay yung partner mo or yung isang tao na porket tapos mo na gamitin. Tapos na yung purpose sa buhay mo. Na-serve na niya yung purpose sa buhay mo. Is ikikip mo na lang sa isang sulok para pag kailangan mo ulit, babalikan mo. That's not how relationships work. That's not what people are built for, di ba? Yes, sir. I feel like sobrang wow. Basta sobrang tanga ng mga cheater. So, sorry for the word, pero sobrang Ay, sa lahat ng kabobohan sa mundo. Bakit nasa isang tao? Ganun yung gusto mo, ganun yung nararamdaman mo di ba? Pag nahuli mo yung tao ng loloko. Fuck. alam ni Seren yun eh. Yung nararamdaman Alam na ni yun. Seren yan eh. By the way guys, kung narinig nyo lang si Seren, siguro kung si Seren mismo yung nagkwento. This will be a like 5-hour long podcast. Sorry, rather. Diba? So, ayun. Sa initial podcast natin, kaming apat pa lang ni Boss Leech, si Kay, si Drew, ako. Actually, pati si Era, pero si Era kasi sumakabilang bed na natulog. Pero yeah. Abangan nyo guys sa susunod na podcast namin. Yung mga extra speakers. Paplanuhin talaga namin. Okay. So, end ko muna yung recording dito. Pero mag-usap pa rin kami, syempre. Para lang hindi kayo mabore. Sobrang haba.